Sadkad ng pasa ng dumulog sa DSWD ang isang 17 anyos na kasambahay. Tumakas daw siya dahil paulit-ulit namanong binubugbog ng amo niyang si Princess Revilla, kapatid ni Senador Bong Revilla. Nagpapatrol George Carino. Halos lahat ng bahagi ng katawan ng 17 anyos na dalaga ay may marka ng karahasan nang dumulog siya sa DSWD. Sinusuntok po, tapos po, inaano po sa pader po yung ulo ko po. Yung ano po sir, yung nabalian po ng dalawa pong tambo po. Walis tambo po yung dito ko po. Opo, tapos po, pinapa-escort. Minsan pa nga po, hindi pa ako pinapatulog po. Pinapa-escort po ako hanggang umaga po. Tapos po, nandito pa po sa bibig ko po yung chinilas po na madumi po na tinusot ko po. Ang among tinutukoy ng biktima ng pambubugbog ay si Princess Revilla, kapatid ni Senador Bong Revilla. Sino ang gumawa sa inyo ito? Si ma'am po. Ano ma'am? Ang princess po. Ma'am princess po. Yung Princess Revilla po. Noong Mayo 1997, inireklamo din si Princess ng dalawang dati niyang katulong ng pambubugbog. 2 taon umanong binugbog ng aktres ang mga katulong at nakapagsumbong lang sa mga otoridad nang makatakas sa bahay ng aktres. Kwento ng opisyal ng Barangay Ugong, hindi ito ang unang pagkakataon na nagreklamo ng pambubugbog ng amo ang 17 anyos na biktima. Ganyan din. Sugat-sugat mukha niya. Nung unang pagtakas mo, bakit bumalik ka pa? Opo, kasi po sir, hindi na po sana po ako. Sabi po ni bali po pumunta na po ako dito sa barangay po. Okay. Bali po nagkaayos na po. Dito na lang po yata yung inariglo po eh. Pero nang makabalik sa bahay, lalo lang daw siyang pinag-initan ng amo niya. Pilit daw siyang pinasulat ng pag-amin na ninakaw niya ang piggy bank ng anak ng amo niya at nakasira pa siya ng gamit. Palagi pong naalala po yun naman po sa nangyari daw po dahil po nakakaya daw po yung ginawa ko po nung tumakas pa ko po. Nung tumakas pa ko po, tapos na-blatter din po siya po dito po, nakakaya din daw po yun. Kaya kaninang madaling araw, nagpaalam daw siyang maghuhugas ng baso at tuluyan ng tumakas sa bahay ng amo sa Casa Verde Subdivision sa Pasig City. Humingi ng tulong ang biktima sa security ng subdivision at opisyal ng Barangay Ugong sa Pasig City. Sinikap namin kunin ang pahayag ni Princess pero tumanggi muna siya. Nakausap namin sa telepono si Senador Bong Revilla at nangakong di niya kukonsintihin ang ginawa ng kapatid niya. Unang-una, yung sa naging biktima niya, kung ano man na may tutulong namin, nakahanda kami tumulong sa kanila. Kahit sino man tao, magagalit sa sino man taong gumagawa ng ganyan. Kahit kapatid ko, walang kapatid sa akin sa aspeto na ganyan. George Carino, Patrol ng Pilipino. Umalma ngayon ang fans ni Judy Ann Santos matapos ipanawagan ng grupong Volunteers Against Crime and Corruption na i-boycott ang aktres. Ipinagtanggol din si Juday ni dating Pangulong Joseph Estrada. Nagpapatrol, May Lozano. Dahan-dahan, para maramdahan. Yan. Pinagpupupunit ng mga miyembro ng Volunteers Against Crime and Corruption ang litrato ni Judy Ann Santos kahapon at nanawagang i-boycott ang aktres. Ano ba talaga ang system loss? Nagalit kasi sila sa infomercial ni Juday tungkol sa system loss ng Meralco. Dahil dito, umalma ngayon ang iba't ibang fans club ni Juday. Kanina nagtipon-tipon ang mga presidente ng fans club niya para pagplanuhan ang hakbang nilang gagawin para ipagtanggol ang kanilang idolo na nasa ibang bansa ngayon. Galit na galit sila nang mapanood ang pagpunit sa litrato ng kanilang idolo. Nasaktan kami. Makita namin na punitin yung kung pwede nga lang gawin sa kanila yun, pero ayaw namin gawin. Kasi pag ibinoykot ba nila si Juday At sino bang makikinig sa kanila? Bababa yung singil nila sa kuryente. Siyempre, ando doon pa rin yun eh. Alam naman namin na may balak yata tumakbo yung mga yan pag for 2010 eh. Nagpaplano na silang gumawa ng isang signature campaign para suportahan si Juday. Anila kung magrarally daw ang VACC, ay tatapatan daw nila ang mga ito. Tatapatan namin. Lahat kami mga fans magtutulong-tulong. Ang DCC, ganun lang nakita namin kung ganun karami. Kung ganun karami ang laman ng Araneta, dodoble namin yon. Sa ipinadalang statement ng manager ni Juday na si Alfie Lorenzo, binaliwala niya ang panawagang i-boycott si Juday. Pinagkatuwaan pa niya ang VACC at sinabing di niya alam na mayroon palang ganitong fans club.
Tinawag niyang plastic ang VACC dahil nagpapatibi pa daw ito para sumikat. Samantala, bilang isa ring aktor, ipinagtanggol ni dating Pangulong Joseph Estrada si Juday. In fairness to Judy Ann, maybe, okay, assuming that she was paid for endorsing the product, but she believes in that product. Naniniwala doon sa sinasabi niya, kahit na binayaran siya. Because, everybody's free. Di ba? Bakit siya babatkusin? Ano mali doon? Ayon kay Erap, hindi naman bababa ang singil sa kuryente kahit siraan pa si Judy Ann. Marie Lozano, Patrol ng Pilipino. At yan ang mga balita na kalap sa aming mas malawak na pagpapatrol. Kami ang inyong patrol ng Pilipino. Naglilingkod sa inyo saan man sa mundo.